Magandang araw na muli mga boss, nasa biyahe si customer nang biglang nag-check engine itong sasakyan niya. Start ko muna itong makina mga boss para makita ko rin. At syempre naman, para makita nyo rin, start ko na itong sasakyan ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naka-check engine niya, ilapit ko itong camera. Tinanong ko nga si customer kung kailan lang lumabas yan. Ang sabi niya, nasa biyahe daw siya ngayon, bigla na lang daw yan nag-check engine. At tinanong ko nga ulit si customer kung anong naramdaman niya sa makina. Kung nagkaroon ba ng kakaiba, nagkaroon ba ng palya habang tumatakbo siya o kaya nagkadyot-kadyot. Pero ang sagot niya sa akin, wala naman daw siyang naramdamang kakaiba dito sa makina. Kaya ang gagawin ko dyan, gamit itong scanner mga boss na in-sponsor lang sa akin ng may isang taong may mabuting kalooban. Dahil nga sa nakita niya, maayos naman daw yung paggawa ko, pero may mga tao pa ron na grabe daw kung makapanira. Kaya wag ko na daw patulan yon dahil sayang daw yung oras. Isa pa mga boss, kahit wala pa naman akong scanner noon, nakakasolve naman ako ng problema at napatunayan ko naman yan sa mga video ko nang wala pa akong scanner. Ito nga, kahit may scanner na ako, kung alam ko naman yung gagawin, hindi ko na ginagamit yan. Maganda lang din yung meron kang scanner. Pero hindi naman ibig sabihin, solve agad yung problema. Hindi rin, depende pa rin yun sa gumagawa. At nababasa ko yan sa mga comment ng mga viewers ko. Na hindi porket na-scan na yung sasakyan mo at nakita mo lumabas na yung problema, perfect na agad. Hindi ganun. Kaya ako nasasabi na depende pa rin yan sa gumagawa. Gaya nito mga boss, ng panahon na wala akong scanner, nire-reset ko lang yan sa battery. Pag nawala na yung check engine, okay na yun. Pero after ng 3 days or 1 week, biglang bumalik yung check engine, ang gagawin ko, ipapa-scan ko na yan para matukoy kung saan ang pinanggalingan ng check engine. Tapos pag nalaman ko na, ako na yung gagawa. Pero ngayong may scanner na ako, dalawa yung pwede kong gawin. Pwedeng i-clear ko muna yung problema ni customer or i-delete ko yung check engine niya. At obserbahan ko muna ng ilang araw kung mag-check engine pa siya ulit. Ganun pa rin ang style ko mga boss. Gusto ko muna observation bago ko palitan ng pyesa. Pangit naman kasi yung action kaagad. Siyempre gawa pa rin ito ng tao. Pwede pa rin niyang magkamali. Kung yung tao nga nagkakamali, ito pang gawa niya. Pero kung kitang-kita mo na yung pinanggalingan ng problema, aba, gawin mo na. Alangan naman obserbahan mo pa. Balik na nga ako sa trabaho after ko mailagay yung brand ng sasakyan at yung klase ng makina. Siyempre naman para wala nang paligoy-ligoy, quick test ko na yan. At ang lumabas nga na problema nito mga boss, itong oxygen sensor circuit niya. No activity detected, yung bank 1 niya. Pag ganyan mga boss, lalo tinanong ko naman itong si customer kung ano naramdaman niyang kakaiba dito sa makina. Ang sagot niya naman, wala naman daw siyang naramdamang kakaiba. Kaya ang ginawa ko dyan, pansamantagal, cleaner ko lang muna para ma-delete yung check engine. Unang-una kasi mga boss, alas 5 na rin ng hapon. Nakita niyo naman sa orasan. At ito na ngayon mga boss yung lumabas ng cleaner ko. Medyo malabo lang pero nakalagay dyan, clear, fault code successfully. Naibaba ko kasi mga boss kaya lumabo. I-check ko muna ito, start ko itong sasakyan ni customer. Para malaman natin kung yung check engine nito, mawawala siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nawala na yung check engine dito sa sasakyan ni customer. Ilapit ko itong camera mga boss, baka nalalabuan lang tayo. Aba, mag-aalis na pala ng hapon. Switch off ko nga itong makina mga boss, tapos i-start ko ulit yan. At para sigurado mga boss, i-road test namin ni customer itong sasakyan niya. Na-delete niya nga eh. Ay, ganun lang yun? Ano gusto mo ba? Hindi. Tapos pag bumalik, Hindi, yun ang malalaman natin kung talagang sira yung ano. oxygen. Mga boss, joke ko lang yun kay customer. Actually, pag tinawag nila ako, anytime nagre-response agad ako. Gaya nito, kararating ko lang, galing akong trabaho, galing pa akong Makati. Alas 5 Gs ako dumating, o anong oras na? Alas 5:42. Saan tayo ikot? Kaliwa tayo. Kaliwa. Dito. Kaliwa. Ay! Lumalayo ka. Ganyan lang naman ako kabilis mag-check up mga boss. 30 minutes, 40 minutes, okay na sa akin yun. Unang-una, mahalaga din sa akin yung oras dahil gusto ko magpahinga. At syempre si customer, kailangan niya rin magpahinga. Wala nang pahabaan pa. Akin kasi mga boss, mapinpoint ko yung problema, okay na yun. Kung ano lang yung sira, yun lang ang gagawin. Hindi na ako yung nag-iisip pa kung ano pa yung idadagdag ko dyan para medyo lumaki yung kita. Hindi, masama yun. Alam naman ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin. Na kung may kulang, bahala na siya magdagdag.
Kasi pag nakita naman ng Diyos na ang pinapakain mo sa mga anak mo galing sa malinis, hindi magiging masamang tao yan, magiging mabuti yan. At pangalawa, hindi yan magkakaroon ng sakit. Dahil alam naman ng Diyos na pumaparehas ka. Doon ngayon magkakatotoo yung sinabi ng Diyos na pag binigyan ka niya ng problema or magkaroon ka ng problema, siguradong kakayanin mo. Kasi nga mga boss, alam niya yung kapasidad mo. Kaya hindi siya papayag na magkaroon ka ng problema na hindi mo kakayanin. Kaya ako naman ito nasasabi mga boss kasi nga nagro-road test tayo para hindi kayo mainip sa panonood. Unang-una, inoobserbahan ko itong sasakyan ni customer kung yung check engine niya lalabas pa. Tumakbo kami ng 2 kilometro mga boss. Kasi nga inoobserbahan namin itong sasakyan niya kung lalabas pa yung check engine. Actually pag lumabas naman yung check engine ito mga boss, meron na ako mga susunod pa na mga idea kung ano yung mga gagawin ko. Hindi yung pag nakita mong umilaw yung check engine niya tapos ang lumabas sa diagnose mo yung sensor nga, papalitan mo agad. Ay hindi ganun. Meron pa mga step bago mo palitan yun. Unless na ma-prove mo talaga na sira na yung oxygen sensor, syempre naman dapat palitan mo na yan. Kaya lang ito mga boss, mula nung ginawa ko or natanggal ko yung check engine niya, wala pa naman reklamo si customer na bumalik yung check engine. Ganun pa man, salamat sa Diyos, walang gasto si customer. At muli, maraming salamat sa panood. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!